Ganun yun. Okay. Ay, naku, puno-puno tayo ngayon. Marami po tayong guests, marami tayong mga balita. Yes. Kaya naman, ready ka na, Meg? Ready na. Diretso na tayo. Mabuhay, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-17 ng Marso, taong 2015. Samahan niyo po kami sa pagtunghay sa mga pinakauling kaganapan sa iba't ibang sporting arena sa loob at labas ng bansa. Ako po si Dennis Principe. Dito sa aming programa, tiyak na mabubusog kayo sa mga balitang pampalakasan sa iba't ibang larangan. Ako naman po si Meg Sioson. Paborito namin ang inyong PTV Sports. Sa ulo ng mga nagbabagang sports balita. Celebrated boxing trainer Teddy Atlas naniniwalang kayang talunin ni Manny Pacquiao si Floyd Mayweather Jr. Rain or shine Elasto trainer slotman Bo Belga at Raymond Almazan, kapwa kinastigo ng Philippine Basketball Association o PBA. Sinag Pilipinas National Team, puspusan ng pag-iensayo para sa pagsabak sa Siyaba Tournament at Southeast Asian Games. Pagpupo ni Joey Roma Santa sa pwesto bilang Pangulo ng bagong tatag na larong volleyball sa Pilipinas Incorporated o LVPI, suportado ng Philippine Karate-Do Federation o PKF. Stephen Curry-led Golden State Warriors nakakuha ng pwesto sa playoffs ng National Basketball Association o NBA. Oklahoma City Thunder power forward Serge Ibaka masa-sideline indefinitely dahil sa right knee injury. British star Andy Murray pasok na sa 4th round ng BNP Paribas Tennis Open sa Indian Wells, California. At Slovak speedster Peter Sagan namayanin sa 6th and penultimate stage ng Tirreno Adriatico race sa Italy. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita narito na. Sa boxing, malaki ang paniniwala ng celebrated trainer Teddy Atlas na kayang dungisan ni Manny Pacquiao ang malinis na kartada ni Floyd Mayweather Jr. Ito'y kapag nagharap na ang dalawang pound-for-pound rivals sa MGM Grand Garden sa Las Vegas, Nevada sa Mayo 3. May report si Mr. Rick Cap Santos ng Sports Radio 918. Taglayin ni Filipino boxing sensation Manny Pacquiao ang lahat ng sandata para talunin si Floyd Mayweather Jr. Ito ang paniniwala ni Teddy Atlas, ang isa sa mga tinuturing na celebrated trainers na gumabay sa napakaraming World Boxing Champions. Ayon kay Atlas, marami siyang nakikitang kakayanan ni Pacquiao na maaaring magpahirap kay Mayweather sa araw ng bakbakan. If you're going to beat Floyd, you have to have quick hands. Pacquiao has quick hands. You have to be able to put punches together. Pacquiao puts punches in parcels for the most part, in volume. And the other thing that nobody talks about is you have to have quick feet to get to Floyd. And Pacquiao has the feet to get to those places. So for those reasons, I give Pacquiao a chance to pull off right now what would be a pretty good... Gayunpaman, aminado si Atlas na hindi siya sigurado kung magiging maaksyon ang 12-round welterweight encounter ng dalawang pound-for-pound rivals. Kwento ni Atlas, nakasalalay pa rin kay Pacquiao ang ikagaganda ng laban dahil malaki ang posibilidad na manatiling defense-oriented si Mayweather sa kabuuan ng sagupaan. I don't know if it's going to turn out to be an exciting fight because let's not forget Floyd's way is defense. I mean, he's a conservative guy. He's a smart son of a gun. He's a careful guy. He doesn't always make scintillating fights. So I don't know that it's going to be an exciting fight. But if this makes it more exciting for you guys, I give the underdog a good chance to... Bukod sa pagiging trainer, si Atlas ay regular na analyst din ng mga boxing events ng Giant Network na ESPN. Para sa PTV Sports, Ricky Cap Santos, Sports Radio 918.
Sa professional basketball, lumakas ang tsansa ng defending champion Pure Food Star Hotshots na makapagsubi ng twice-to-beat advantage sa playoffs ng PBA Commissioner's Cup. Ito'y matapos sa palawigin nila sa 3 matches ang kanilang unbeaten run sa pamamagitan ng pag-ani ng 103-96 victory kontra Barako Bull Energy kanina. Si former Best Import Dental Bulls ang nahirang na best player of the game sa kanyang total output na 34 points at 17 rebounds. Dahil sa panalo, umakyat ang Pure Food sa share of top spots sa standings sa kanilang record na 7 victories against 3 defeats. Ang huling asignatura ng Team Cone mentored squad sa elimination round ay kontra Meralco Bolts at ang kanilang enkwentro ay mangyayari sa Araneta Coliseum sa Biyernes. Samantala sa mga oras na ito ay nagbabangga na ang Meralco Bolts at Alaska Aces. Target ng Meralco sa larong ito na muling okupahin ang solo leadership habang makapagsubi naman ng pwesto sa playoffs ang hangad ng Alaska. Samantalang kapwa ang kinasigo naman ng PBA Commissioner's Office sina Raynor Shine Lanzo Painters, big man Bo Belga at Raymond Almazan. Ito'y dahil sa ilang insidente ng banggaan at asaran sa laban ng Raynor Shine at Barangay Ginebra San Miguel noong isang gabi. Narito ang report ni Haji Caaminyo. Hindi pinalampas ng Philippine Basketball Association o PBA ang inasal ni Raynor Shine Elasto Painters slotman Bo Belga at Raymond Almazan sa matchup kontra Barangay Ginebra San Miguel sa Cuneta Astrodome noong linggo. 70,000 pesos na multa ang ipinataw ng liga kay Belga dahil sa unsportsmanlike conduct at flagrant fouls. 40,000 pesos dito ay dahil sa pag-dirty finger ni Belga sa mga fans ng Ginebra, habang 30,000 pesos naman para sa 3 insidente ng flagrant fouls laban kina Mark Cagiwa, Eman Monfort at Chris Ellis. Ang penalty ni Almazan na 40,000 pesos ay dahil rin sa dirty finger gesture sa mga fans. Samantala, pinagbayad naman ng liga ng 10,000 piso si Ginebra bigman Dorian Peña dahil sa flagrant foul penalty 1 laban kay Almazan. Sa panayam ng PTV Sports, hindi sang-ayon si Raynor Shine power forward Jervy Cruz sa malaking multa na ipinataw ng PBA sa kanyang 2 teammates. Para sa akin, masyadong malaki yan kasi yun nga, nadala rin siguro sa mga fans, sobrang dami nga nung bansa Ginebra, para na nagawa niya rin yun. Tapos yung ginano ko is okay niya, bakit diba 10,000 na samantalang sa'yo kung nag-umpisa na yung ginawa niya kay Raymond. Si Raymond yata is 40, diba? Siya naman nag-umpisa doon kay Raymond, bakit sa kanya 10,000 lang. Iginiit rin ni Cruz na wala sa intensyon ni Belga ang manakit ng kapwa player. Sa akin, di ba kaya na kay Boys, normal down sa kanya yung diseniran. So, nga, bakit ang hardball. Pero, sa labas naman ng court, is mabait naman si Ito. Bibig namin. Sige na talaga siya. Pero, normal na naman yun. Basketball is physical game. So, kakasakitan niya. Normal lang yan. Siguro, yung kala ibang tao, sinasad niya na, sa practice, yun din sa atin. Ito. Sa kabila nito, naniniwala naman si Cruz na hindi makakaapekto sa laro ni Belga at Almazan ang ipinataw na sanction sa kanila ng liga. Sa para sa akin, hindi kasi yun nga, hindi nakapekto kasi hindi na may management namin para tumulong. Kasi siya, balik ko siya, yun nga, hindi naman siya para i-examinahan. Ang susunod na makakatapat ng Raynor Shine ay ang Blackwater Elite sa Biyernes. Para sa PTV Sports, Haji Caaminyo, Telebisyon ng Bayan. Sa PBA pa rin, handang-handa na ang talk and text tropang texters para sa rematch kontra San Miguel Bears sa elimination phase ng PBA Commissioner's Cup. May record na 6 wins and 3 losses. Hangad ng talk and text na makabawi mula sa nalasap na series sweep defeat sa kamay ng Beermen sa semifinals ng nakalipas na All-Filipino Conference. May report si Ms. Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Ibinauna sa limot ng Talk and Text tropang texters ang mapait na series sweep loss sa kamay ng San Miguel Bears sa semifinals ng nakalipas na PBA Philippine Cup. Ayon kay Talk and Text star forward Ranidel de Ocampo, kaya sila nagbalik agad sa ensayo matapos ang All-Filipino Conference ay para makabuelo agad sila sa kampanya sa Commissioner's Cup. Ang mahalaga sa amin, manalo kami ngayong last 2 games, inang ilabot sa Kalama. Bago makarating ng playoffs, kailangan
manalo kami ng 2 araw. Bukas ay haharapin ng tropang Texters ang Beermen bago nila makatapat ang Alaska Aces sa Linggo sa kanilang huling asignatura sa elimination round ng mid-season conference. Alam namin na hindi biro kung pagkadaanan namin, kaya yung motivation namin makapanalo ulit ng huling 2 araw. Sa record na 6 wins and 3 losses, may tsansa pa ang Talk 'N Text na makasungkit ng twice-to-beat advantage sa playoffs ng Commissioner's Cup. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Sa regional basketball, determinado ang Sinag Pilipinas national team na mapanatili ang titulo ng Siaba Tournament at Southeast Asian Games. Unang sasabak ang Tab Baldwin mentored squad sa Siaba Meet sa susunod na buwan bago silang sumuong sa hamon ng SEA Games sa buwan ng Hunyo. Ang kabuang detalye ihahatid ni Ms. Arian Malyare. Patuloy ang dibdibang training ng Sinag Pilipinas National Team para sa pagsabak sa 2 importanteng torneo sa Timog Silangang Asya. Kagabi ay nasilip ng PTV Sports ang team practice ng 16-man Gilas Cadet Pool sa Pasig City. At dito ay hindi na iwasan ni na assistant mentor Jimmy Alapag at team manager Butch Antonio na humanga sa estilo at disiplina ni national coach Tab Baldwin. Shooting techniques at speed ang ilan lamang sa mga drills na pinagdaanan ng national pool sa ilalim ng patnubay ni na Baldwin at Alapag. Sa panig naman ni Baldwin, tiwala siya na muling mapaghaharian ng mga Filipino dribblers ang Southeast Asian Basketball Association o SEABA na isang qualifier para sa FIBA Asia Men's Championship sa China sa Setyembre. We spent a lot of time together on the road, working out, individual workouts, talking at practice, before practice, after practice, at lunch, at dinner, at breakfast. So we spent a lot of quality time together. So I feel very fortunate to have learned a lot, and now that I'm in a position to be his assistant, I think that learning process will continue. If I were to use Coach Tab, he said what he assembled here is not only just the best talent, but the best group of players that can form a team that he wants to form. Sa kanya nga, it's not important. Your individual talents is nothing compared to what you can do as a team if you can be part of the team. And as far as the 16 or 17 players go, I think with that in mind, he has what he likes as far as yung makabuo siya ng team na yung solid ba that can play together. Ilan lamang sina reigning UAAP MVP Kiefer Ravena, former 2-time UAAP MVP Bobby Ray Parks at naturalized center Marcus Doudet sa mga inaasahang magsusuot ng national tricolor sa Sayaba sa susunod na buwan. Look, I love these players. You know, we've only been together for a short time, but there's so much enthusiasm and a lot of energy, and they're very good players. It's a talented group. So, you know, the process of building them into a team is really enjoyable, and you know, I'm fairly confident that we're going to produce something pretty good out of the end of this. Siyempre lahat to bago pa sa amin. Yun nga, from 2013, there's only 4 of us who were retained from the previous team. So, new guys again, and then new challenges with a new coach, with Coach Tab. Pero very fun since every one of us is learning, but at the same time, it's very difficult the way Coach Tab is handling practice. Positive ako sa kaya namin gawin with this team. Medyo naman may rough edges pa, pero at the same time rin naman, familiar faces din naman sa UAP, sa D-League. Talagang nakakatuwa lang na makasama sila imbis na makalaban sila kasi magaling nga ng mga players din. Bukod sa Sayaba, ang Sinag Pilipinas ay naghahanda rin para sa pagsuong sa hamon ng Southeast Asian Games sa buwan ng Hunyo. Ang Sayaba at SEA Games ay parehong i-host ng Singapore. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Samantala sa POC General Assembly naman sa susunod na linggo, inaasahang mapa-finalize ang kabuong bilang ng mga national athletes na magpapartisipa sa Southeast Asian Games sa Hunyo. Narito pong muli si Ms. Arian Malyare. Posibleng madagdagan ang bilang ng mga atletang ipapadala ng Pilipinas sa Southeast Asian Games sa Singapore sa Hunyo.
Pero tiniyak ni na Philippine Olympic Committee President Jose Cuanco Jr. at SEA Games Chef de Mission Julian Camacho na bubusisiin nila ng husto ang credentials ng mga national athletes na naghahangad na madagdag sa Team Philippines. Sa ngayon ay 408 athletes at 122 sports officials ang bumubuo sa SEA Games-bound Philippine delegation. At kabilang sa mga umaapela ng karagdagang inclusion ay ang mga sports na swimming, water polo, volleyball, shooting at dragon boat. We're trying to make sure that we don't make a mistake. Kasi may mga naghahabol at saka yun naman naghahabol, hindi naman basta pwedeng sabi na pasok ninyo ito, nire-reviewin muna namin. We are giving them 1 week time from today, so up to end of the week, they have to submit all the papers, no, na why they will be included in the Southeast Asian Game delegations. Samantala, ibinalita naman ni Camacho na magsisimula na silang mag-ikot sa mga training venues para matiyak na sumusunod sa tamang programa ang mga national athletes. We are going to start monitoring and visit, no, yung training venue nila, plus yung kasi binigay naman lahat yung training schedule and venue, so we'll go and visit them how they're trained, no, being trained, no. Sa POC General Assembly sa susunod na linggo ay inaasahang mapa-finalize na ang kabuoang bilang ng mga national athletes na sasabak sa Singapore Showpiece. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Lipat naman tayo sa archery. Handang-handa na ang 15-man national team para sa pagsuong ng hamon ng Asian Archery Cup na magsisimula bukas sa Bangkok, Thailand. Sa pamuno ni Youth Olympic Games gold medalist Luis Gabriel Moreno, inaasang mag-uwi ng karangalan para sa bansa ang mga national archers sa 5-day meet. Nakasubaybay sa mga kaganapan sa Asian Archery Cup si Sports Radio correspondent Miss Judith Karingal at narito ang kanyang report mula sa Bangkok, Thailand. Unang hakbang tatahakin ng mga Filipino archers para matansya ang kanilang kahandaan sa pinakamataas na kompetisyon, ang World Championships at Olympic Games. 15 sa pinakamahusay nating archer ang umalis patungong Bangkok, Thailand para sa Asian Archery Cup na nakatakda mula bukas hanggang Sabado. Ang koponan ay pinamumunuan ni Youth Olympic Games recurve doubles gold medal winner Gabi Moreno at Incheon, South Korea Asian Games compound individual bronze medalist Paul Morton de la Cruz. Ang Asia Cup ay isang world ranking tournament na sasalihan ng 26 na mga bansa. Hindi lang nagmula sa rehiyon kundi ilan na nanggaling pa sa Europa. Gayunpaman, malaki ang paniniwala ng NSA ng archery, ang Philippine Archers National Network Alliance o PANA, na makikipagsabayan ng ating mga atleta na masusing sinala sa serye ng eliminasyon bago mapisil na maging miyembro ng national team. Bukod kina Moreno at de la Cruz, ang koponan ay kinabibilangan ni na dating Olympian Mark Javier, Florante Matan, Sandra Lee Reyes sa men's recurve, sina Olympian Rachel Ann de la Cruz, Karil Honggitan at Mary Queen Ibanez sa women's recurve, multi-Asian Grand Prix medalist Earl Yap, Delphine at Ferdinand Adriano, datihang gold medal winner sa Asian Games at sa Asian Grand Prix na si Amaya Pascuanco, Olympian Jennifer Chan, Joan Chantabanyag at Abigail Tindugan. Ang torneo ay pasimulang panukat ng Philippine Archery sa magiging paglahok nila sa May World Cup, June Singapore Southeast Asian Games, July World Championships at sa susunod na taon ng mga Olympic qualifiers. Ayon kina PANA President Fred Moreno at Secretary General Attorney Clint Aranas, maganda ang tulungan ng Philippine Sports Commission at pribadong sektor sa pagsuporta sa mga archers, kaya nakakalahok na tayo sa mga torneo na buo ang lineup na dahilan upang maging malaki ang tsansa natin na mag-uwi ng medalya. Para sa PTV Sports, Judith Karingal, Sports Radio 918. Sa tennis, hindi totoo ang ulat na tinanggihan di umano ni veteran internationalist Marian Cappadocia ang alok na maglaro para sa national team sa Fed Cup sa India sa susunod na buwan. May report si Ms. Cecil Kimlat ng Sports Radio 918.
Mariing itinanggi ni top Pinay netter Marian Capadocia ang ulat na tinanggihan di umano niya ang alok na maglaro sa isang importanteng international tournament. Ayon kay Capadocia, wala siyang natatanggap na notice mula sa Philippine Lawn Tennis Association o PILTA patungkol sa paglalaro para sa national team sa Fed Cup sa India sa susunod na buwan. Yung first po nilang pinalabas is daw po ako na hindi ko gusto sumali. Sinulat pa nila, hindi man lang nila ako tinanong na, Marian, sasali ka bang Fed Cup? Ganon, ganyan. Kaya po nung nakita ko, parang na-disappoint ako. Gayunpaman, tiniyak ni Capadocia na handa siyang bumiyahe pabalik ng Pilipinas para lumahok sa Fed Cup kung ito ang ipinag-uutos ng PILTA. Ang 90-year-old tennis star ay kasalukuyang nag-iensayo sa Amsterdam bilang bahagi ng preparasyon para sa kanyang kampanya sa Singapore Southeast Asian Games sa Hunyo. Meron po talaga, like, kung sasabihin nila ako, uy, sumali ka ng Fed Cup, like that, kailangan ka namin dito, ganun. Si Capadocia ay madalas na napapabilang sa national tennis team sa mga prestihiyosong events tulad ng Asian Games at Southeast Asian Games. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Sa iba pang balita, suportado naman ng Philippine Karate-Do Federation o PKF ang pag-upo ni Joey Romasanta bilang pinuno ng bagong tatag na larong volleyball sa Pilipinas Incorporated o LVPI. Para sa detalye, nagbabalik si Ms. Arian Malyare. Walang problema sa Philippine Karate-Do Federation o PKF kung nahirang man bilang pangulo ng bagong tatag na larong volleyball sa Pilipinas Incorporated o LVPI, si Joey Romasanta. Ayon kay PKF Secretary General Raymond Lee Reyes, bitbit ni Romasanta ang magandang programa para sa isang asosasyon. Kaya tiwala siya na malaki ang maitutulong ng kanilang pangulo sa pag-angat ng kalidad ng volleyball sa bansa. Bago na halal na presidente ng Volleyball NSA, hawak rin ni Romasanta ang top post na PKF. Maganda talaga ang pasok ng Sir Joey sa volleyball. Pero hindi na nangyari sa amin. Kaya sasabihin ko sa inyo na ang mga pinangkarapit because of guidance sa amin ni Sir Joey. Saka yung mga suggestion niya, saka yung mga pamamalakad niya. Kaya ako naniniwala ko na yung volleyball ay mas matatag saka malakas. Because of experience namin sa kanya. Samantala, hindi naman nababahala si Reyes sa issue kung sino ang magiging kapalit sa pwesto ni Romasanta sa Karate-Do NSA. Sa kanyang pag-upo bilang Pangulo ng LVPI, kinakailangang bitawan ni Romasanta ang pamumuno sa PKF. Kung kami nga tatawin mo, Sir Joey pa rin ang gusto namin. Kung nga, kung susunod na si Sir Joey, I think lahat is heard. Yung katawin din sa rin na kasi totoo naman, nakikita mo naman kami kung magkasama kami lahat ng mga opisyal, nag-work kami together. Kaya sa ngayon, hindi ako pwede magbigay ng ganyan sa atin na gusto ko. Sa ngayon ay si Romasanta pa rin ang inaasahang hahawak sa PKF hanggang sa maghalal ng bagong set of officers ang asosasyon sa susunod na taon. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Punta naman tayo sa international sports scene. Sa basketball, ipinagbunyi ng home crowd sa Oracle Arena ang pagpasok sa playoffs ng Golden State Warriors sa ikatlong sunod na pagkakataon. Sa katunayan, bago pa man nila talunin ang visiting team na Los Angeles Lakers 108-105 kanina, ay nakakuha na ng pwesto sa postseason ang Golden State. Matapos ay yumukod ang Oklahoma City Thunder sa Dallas Mavericks. Si shooting guard Klay Thompson ang top scorer para sa Warriors sa kanyang game-high 26 points, habang 19 markers at 9 assists naman ang naiambag para sa team ni star point guard Stephen Curry. Sa ngayon ay nasa ibabaw pa rin ang Western Conference standings ang Warriors sa kanilang record na 52 wins against 13 losses. At hawak nila ang 6.5 larong bentahe laban sa closest rival na Memphis Grizzlies. Ang susunod na i-host ang Golden State at ang Eastern Conference leader ay ang Atlanta Hawks. At ang kanilang engkwentro ay mangyayari sa Huwebes. Samantala, narito naman ang iyong mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa sa report ni Haji Caaminyo. Nasa sideline indefinitely si Oklahoma City Thunder power forward Serge Ibaka. Ito'y dahil patuloy siyang binabagabag ng pananakit ng kanang tuhod.
Sa katunayan, 2 beses nang hindi nakasama ng Thunder sa laro ang 6'10" slotman, kaya nagdesisyon na siya na kumonsulta sa isang espesyalista sa New York. Kasalukuyang nag-average si Ibaka ng 17.1 points at 9.4 rebounds per game ngayong season. Sa tennis, buhay pa ang title bid ni Andy Murray sa men's singles ng BNP Paribas Open sa Indian Wells, California. Kanina ay pinatalsik ng 4th-ranked British star ang nakadwelong si Philipp Kohlschreiber ng Germany, 6-1, 3-6 at 6-1, tungo sa pag-abante sa 4th round ng hardcourt event. Naglaro sa ilalim ng matinding sikat ng araw, 2 beses na nakabreak si Murray sa 3rd and deciding set at tinuldukan niya ang laban sa loob ng halos 2 oras. Ang susunod na makakatapat ni Murray ay si unseeded Adrian Manarino ng France. Sa BNP Paribas Tennis Open pa rin, pasok na sa 4th round ng women's singles si 6th seed Eugenie Bouchard ng Canada. Ito'y matapos na dispatchahin niya si Coco Vandeweghe ng Amerika sa straight sets 6-3 at 6-2 kanina. 4 na beses na nakabreak sa laban si Bouchard at isinelyo niya ang panalo sa pamamagitan ng paghataw ng forehand winner sa kanyang ikalawang match point. Target ni Bouchard na makasungkit ng ikalawang career WTA singles title. Sa football, patuloy ang impresibong kampanya ng Liverpool Reds sa Premier League ngayong season. Kanina ibinlangko ng Liverpool ang Swansea City 1-0 upang makadikit sila sa Manchester United sa labanan para sa ika-4 na pwesto sa standings. Ang nag-iisang goal ng match ay nagmula kay Liverpool midfielder Jordan Henderson at ito ay nagawa niya sa 68th minute. Dahil sa panalo, lumakas rin ang tsansa ng Liverpool na makakuha ng pwesto sa main draw ng Champions League. At sa multistage cycling, inangkin ni Slovak speedster Peter Sagan ang top honors ng 6th and penultimate stage ng Tirreno Adriatico race sa Italy. Kagabi ay umatake ang 25-year-old pedal pusher sa mga huling kilometro ng karera at naungusan niya sa isang bunch finish sina Gerald Ciolek ng Germany at Jens Debusschere ng Belgium. Kinumpleto ni Sagan ang pagpedal sa 210-kilometer race sa clocking na 5 hours, 4 minutes and 14 seconds upang makamit ang kanyang kauna-unahang stage victory sa Tirreno Adriatico Bike Fest ngayong season. At dahil tumapos na kabilang sa peloton si Nairo Quintana ng Colombia, siya pa rin ang magsusuot ng leader's jersey sa pagsikad ng 10-kilometer individual time trial 7th and final stage bukas. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Oy, sinasabi nga natin kahapon, ano? Pinag-usapan natin Haji, yung malamang malaki nga yung penalty rito kay Bo Belga. O yun nga, at napatawan na siya. Oo. Bigat, 70, ano? Yung na, 70. Madami daw kasi, di ba? Kaya naging 70. Oo, nagpatong-patong. Kaya mga players, ingat. Behave. Hindi dahilan yung emosyon eh. Di ba? Hindi pwede yun. Pero yun nga eh, hindi siya reasonable. Pwede yan sa love. May ganun. Okay, so Meg, marami tayong guests ngayon, kaya ratsyada tayo. Punong-puno tayo ngayon, yes. Okay, so sa amin pong mga pagbabalik. By the way, meron ba tayong question of the day? Meron. Okay, go ahead, Meg. Question of the day. The question of the day is, kontento ba kayo sa sanction na ipinataw ng PBA kay Bo Belga? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sports. Yun, Bo bigat ng penalty. Okay, so yan mga kaibigan, mamaya sa ating pong pagbabalik, yung ating pong sports chat at with Haji segment. Marami. Okay, so we'll take a quick break. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng inyong paboritong PTV Sports. Welcome back to PTV Sports at gaya nga ng dati na nating napapag-usapan, of course, dito ipapalabas sa Telebisyon ng Bayan yung pinakabagong league, grassroots basketball para sa mga Pinoy. Walang iba kundi ang PhilSports Basketball Association o FBA, headed by Commissioner Vince Hizon. At ngayong gabi po ay makakasama natin ang isa sa mga coaching staff ng isa sa mga teams na nagko-compete para nga sa FBA. Meron po silang 6 teams at ngayong gabing ito mapalad po tayo na makakasama natin ang assistant coach ng UP Diliman Fighting Maroons. Wala pong iba kundi si assistant coach Mo Ginrich.
Hello Mo, good evening. Hello. Welcome to PTV Sports. At ang maganda po dito mga kaibigan ay hindi magiging nosebleed ang interview ko ngayon dahil marunong magtagalog si Mo. At sa mga hindi po nakakaalam, si Mo Ginrich po ay yung dating player ng UP Fighting Maroons sa UAAP. Yan, di ba? 5 years po siya na naglaro para sa UP. So Mo, ngayon ano na yung pinagkakaabalahan mo after graduating from UP? Well, after graduating from UP, syempre gusto kong i-continue yung career ko sa basketball. And since bawal ako sa PBA kasi full American ako kahit na magaling ako magtagalog. So, pumasok na lang ako sa coaching kasi talagang enjoy ko yung basketball. Passion ko talaga siya. So, ngayon, I try to pass on yung knowledge na natutunan ko in all the years of playing. Pero sayang talaga na hindi ka pwede, no? Kasi full American blood nga. Pero napakahusay magtagalog. Pero anyway, Mo, so tinutulungan mo ngayon si Coach Joe Ward, no? Dating import ng PBA. At para nga sa FBA. So, tell us more about the UP Diliman Fighting Maroons. Ito ba yung same team na napapanood natin sa UAAP tapos nag-shift lang to FBA? A lot of the players are the same, but we have some new players as well. Meron kaming dalawang African imports that are big guys that will help us a lot this year, and they're eligible to play in the UAP as well. And marami din kaming ibang bagong players, pero mostly yung karamihan na lineup namin, same lang nung lineup namin past year sa UAP. And of course, sa experience mo sa UAAP for 5 years, may papasa mo to dun sa mga players ninyo. That's what makes you very competitive dito sa FBA. And kung di ako nagkakamali, ay nanalo na kayo ng ilang games dito sa league na ito. Yes, we won last Saturday against the Laguna team led by player coach Nick Velasco. And I think malaking tulong sa amin nun yung youth namin. Kahit na mas inexperienced kami, mas mabibilis kami, and we were in better shape. So that helped us win that past game. Yes, soon mapapanood po natin dito sa Telebisyon na Bayan kung paano nanalo, paano tinalo ng UP ang kung di ako nagkakamali, yung Laguna Busa Warriors. Parang yun daw yung kinatatakutan o yung threat dito sa FBA, ano? Yes, maraming nagsasabi na yun daw ang isa sa mga teams to beat in this league. So we are very grateful to get that win against them. And especially nandun si assistant coach Ali Pic rin, ano? So pag-usapan naman natin yung pagiging competitive ng team natin. Masasabi ba natin na pang playoff bound na itong UP Fighting Maroons kahit na nakaka 2 games pa lamang tayo sa league na ito? Yes, I think as long as we play up to our potential, our players, as long as we play hard 100% every game, I believe makakalaban kami sa playoffs and we can do well in this league. Okay, pag-usapan naman natin yung tungkol sa FBA. Do you think na itong ganitong klaseng league na nagpo-promote ng grassroots basketball ay magiging malaking tulong, especially for the youth, sa mga gusto pang sumali na mga kabataan na mahilig talaga sa larong basketball? Yeah, malaking tulong to, lalo na sa mga provincial areas like may team ang Malolos, Bulacan, may team ang Pampanga, Laguna, di ba? And sa mga team na yun, required sila na half of their players come from that province. So yung mga provincial players from there na maybe they haven't had the chance to show their skills, now they have that chance. And also sa amin, because our whole team comes from UP, lahat ay enrolled sa UP, so it gives us more games and more experience that we can carry over to the UAP as well. Okay, but since you mentioned it, are you representing Quezon City, tama ba? Yes, we are representing Quezon City as our team because that's where we're from, Diliman. Ganun pala yun, ano? So, what can we expect more from UP, especially pag napanood na natin to dito sa PTV? Well, you'll see a hard-nosed team that likes to play defense, that helps each other out offensively and defensively, and just a team that's still learning, and that's learning how to win, but a team that's willing to work hard. But are we also planning to expand our team? I mean, magkakaroon ba tayong mga tryouts soon para sa mga gustong sumali, especially sa mga taga-UP? Yung mga gusto sumali sa UP Fighting Maroons para makipag-compete sa FBA? Well, yeah, eventually magkakaroon kami ng open tryout sa UP, but that's not necessarily sa FBA kasi sa FBA kailangan enroll ka na sa UP bago ka makapaglaro eh. So maybe in the upcoming conferences, kasi I think the league is at least for 3 years, so
I think you people will be a part of this league for a while. So, lalo na sa upcoming conferences, you can try out sa UP para to join the upcoming conference. Okay, that's a very good news. And last question lamang mo, bukas makakalaban ninyo is the numero 1 Antipolo Pilgrims at 5:30 at the Old Arena in San Juan, tama ba? So, looking forward to that match at baka may gusto kong pasalamatan or... Yeah, I think we have a great chance tomorrow against Antipolo, and if all of our players come prepared to play and we're able to play hard in that game, I think we'll come out with a win. I just want to thank everyone, the UP community, lalo na sa last game namin sa Laguna, and I think a lot of people came out and supported the team, and they were able to see a good product that we put out there on the floor. Okay, that would be very exciting. Thank you very much, Mo. Sayang, hindi ka na makakapaglaro, no? Pero anyway, hope to see you there sa Old Arena in San Juan tomorrow, 5:30 p.m. against the numero 1 Antipolo Pilgrims. So thank you very much for your time, and thank you for visiting PTV Sports. That was Mo Ginrich of the UP Diliman Fighting Maroons. Thank you very much, bro. At syempre po, sa ating pong pagbabalik, ay mayroon pa po tayong makakasama dito pa rin po sa ating segment of Sports Chat. So don't go away, magbabalik pa po inyong paboritong PTV Sports. Okay, we're back mga kaibigan. Sports Chat from kanina bata. Ngayon, mas bumata ang isip, Dennis Principe. And from basketball, car racing naman po ang ating pag-uusapan. And this time, one of the up-and-coming car racers ang ating pong feature. But before him, may kasama muna natin. Introduce ko muna ang one of the, I think he's the top boss of Carmudi Philippines. Subir Lohani is here with us. Subir, good evening. Welcome to PTV Sports. Good evening. Thank you for having us. Alright, and pinapagitnaan po namin ang future ng car racing, no less than Polo Bautista. Hi, Polo. Good evening. Good evening. Alright, first siguro si Polo muna. Polo, you're still young. You're 16, di ba? So how come at a young age, car racing agad yung nagustuhan mo? Ever since yung bata ako, mahilig na ako sa car. So I started racing when I was 11. That was in 2009. So, yung bang ganong karera, yung car na mga ganon, boring sa'yo, yung mga RC, you're into more the real action, parang ganon? At first, pero nung nag-start na nag-race yung dad ko, nahiligan ko na rin. So your dad is also a racer. Okay, so it's more of parang influence, or was he parang influencing you back then, na parang subukan mo, ganito? Oh, syempre, my dad played a great role in influencing me in racing. Okay. So, and what's the parang yung exciting thing about pagkarera for a young kid like you? Syempre yung adrenaline rush, tsaka yung competing against racers thrice my age. Okay. And thus far, ano ba yung best achievement na nakuha as a racer? Siguro nung nag-second overall ako nung 2012 sa Circuit Showdown. Okay. And what is that? Ano yung pinagkaiba niyan sa ibang races? Yung Circuit Showdown is the grassroots racing here in the Philippines. So, yun yung pwede mong itry pag wala pang professional license. Professional racing license. Okay. So, kailangan din talaga meron kang license, But hindi ka pa licensed to drive sa streets, or? Ano pa lang ngayon? Student's permit pa lang. Okay. Pero tumatakas ka? Hindi. Mamaya bulong mo sa akin. Okay. And we can say na, we're lucky to have si Polo, because at least, yung grassroots and yung tuloy-tuloy, na paggawa po ng mga kumbaga potential stars of the sport ay nandito, but he's also lucky to have as his supporter in Carmudi Philippines. Parang ngayon natin narinig na yung Carmudi is into helping an athlete like Polo. Yeah, I mean, I think we're very supportive of the Philippine motoring scene and the racing scene. So we decided to start Team Carmudi.
And Paulo was a natural choice given he's so young and so experienced in the market, and he started racing only when he's 10 years old. And because of that, we think that we should support the young community in the Philippines to give them the opportunity to follow their passions, especially in the motoring sport industry. And who knows, he may be a superstar not only in the Philippines but in Asia and worldwide as well. Yes, we're talking about F1, F2, F3 races, right? Yeah, it's possible, of course. I mean, you have to start in this a young age at the grassroots level, and of course then progress, further and further after that. Okay. And we really set up Team Carmody not only for Paulo but to help actually any aspiring racer in the Philippines on 2 wheels or on 4 wheels as well. Okay, and then Subir, you mentioned about him being your first talent, so it's like the likelihood is that this is a new project for Carmody Philippines. Yeah, it's a very new project, so we wanted to start with actual racing circuit, car racing first. We are looking to onboard now motorcycle 2-wheel racers. Right. We have a few candidates in mind, but it'll be probably announced in the next month or so, and then slowly build up that team. But of course, one requirement is everybody has to be young. We're not going to take older people. All right. Okay. So, are you looking at a good number of riders to form a pool, or are you looking at forming a group which will form part of an elite group a few years from now? I think first we want to focus on really getting elite drivers. Okay. Elite drivers so that we can really focus on and help them as much as we can and give them all the resources they need to really make it. After that, of course, it would be really amazing if we could support the entire community to get the whole pool of drivers in the Philippines, both on 2 wheels and on cars, to build sort of the next generation of racing in the Philippine market as well. Okay. Now, Paulo, what's a typical day for a kid like you? Kasi usually, di ba, after school, laro, pahinga, but for you, it seems that medyo busy day ka usually. Syempre, like other kids, normal lang. After school, uwi lang. Tuwing race weekend lang talaga ako nakapag-practice. Weekend lang talaga? Race weekend. And regular yan? Every weekend, automatic? Hindi naman. Tuwing race weekend, basically every month. Okay. Once a month. Okay. Pero yun ba yung talaga normal for a 16-year-old like you na once a month, walang other day na dapat mag-training ka? Extra day, kumbaga? Wala naman. Depende na lang kung nag-set ng practices sila daddy. Okay. Ayun. Kumbaga, on your own, parang ganun. So, what's in store siguro in the coming weeks or months para sa'yo? Any tournament na nagpe-prepare ka for? Nagpe-prepare ako para sa second round ng Flatout Race Series on April 18 sa Batangas Racing Circuit. Okay, so malapit na. So April 18, that's about a month from now. So paano yung preparations mo niyan going into that tournament? Is it more regular na or ganun pa rin? Parang once lang and then diretso na sa race? Ganun pa rin, once lang. Pero pine-prepare namin yung car at least 2 weeks or 1 week before the race. More on yung car, mechanics, and gano'n, everything. Okay, that's good. Now, Mr. Suir, aside from motor racing, any other sport na tinitignan kayo? Probably long-term plans in terms of supporting in Philippine sports? Well, I think actually because our company focus is on cars and any type of vehicle, we're really focusing only on the motoring industry and motoring sports. Although we may look at other sponsorships as well, which fit the demographics of people who use our platform, but right now it's only motoring. Well, but definitely motoring dito is very interesting, because slowly but surely we've been, establishing yung mga names, na pagdating doon sa F1, F2. But right now, Paulo, ano bang long-term target mo? Do you really feel na eventually you can be an F1 racer and probably become the first Filipino to race in F1? Siyempre naman, goals ko talaga yon. From the start of my racing career, gusto ko na talaga maging F1 driver. Okay. And so what's with Paulo that you saw for you to support him and believe in him?
Sure. I mean, I think he actually embodies the same values of our company. That is his tenacity to succeed. He's extremely driven and wanting to win and continue this sport. And he's still very young, which means he has all the opportunity in the world. So, I mean, putting all these together, the question is why wouldn't we support Polo rather than why did we support him? All right. And Subir, Polo, we'll be looking forward to that April 18 event, and we hope to be there to cover and in a way give inspiration not only to you but to the rest of the young Filipino riders who will be competing in that event. So before we end, Subir, maybe you would like to invite or tell something to our viewers? Sure. I mean, I think we're really excited to get into this venture in the Philippine racing scene, and I think everybody should come and watch Paulo on April 18 at the Batangas circuit. So we're very happy that if you could join us there and support Paulo as well. All right. Thank you very much. And thank you. So mga gusto mong manood ng race ko, next race is April 18 at the Batangas Racing Circuit. All right. Thank you very much, Subir Luhani of Carmody Philippines and a young rider in Polo Bautista. More of our program, PTV Sports. Diyan lang po kayo. Okay. At babalik ang pinakamalawak na sports news kasama PTV Sports. Ratsada, sige, basahin na natin yung mga sagot sa ating question of the day. Makisama ka, makisama. Yun. Ang comment natin from Jo Marie Sapnu. Comment lang po sa FBA. Sana po. Tanggalin ng mga import. Okay, wag mo na yan. Kung di man, dapat. Hindi, basahin natin. Okay. Limit by one import. Kung meron man, kaya nga po grassroots basketball. Give chance sa alam mo, I believe na yun ang talagang main objective. Pero minsan kasi meron mga ideas, no, like to entice yung mga tao. Tsaka yung mga imports na galing yan din ng UP yun eh. Oo. Yes, tinan mo ang galing nga magtagalog kanina eh, di ba? Yeah. Na-impress naman ako. Oo, si Mo, kala ko nga magda-nosebleed ako. Natakot nga ako for you eh. Ready ka na yung wet wipes ko eh. Ewan ko ba? Kala ko pupunas na naman ako ng pawis. Sige. From Gilbert Irene, okay na rin sana magsilbing aral yun sa kanya. 2 game na niyang ginagawa yun eh. Masyado na siyang physical, maglaro siyang idol ko pa naman noon. Kung pwede lang siya ilipat sa WWE. Okay. Much better for him. Oy, pero nakakatawa yung message ni Gilbert. Kumbaga, siya, hindi siya yung tipong sinabi niya, idol niya pa rin si Bo Belga. Pero dapat nga, medyo wag physical. Pero in fairness and in defense kay Bo Belga, mabait si Bo Belga. Especially outside the hard court. Wala masabi sa tao yan. Balabate. From Pin Alcazar. Suspension without pay, damage is done. Hindi na mababawi pa yung mga nakita ng mga bata sa TV. Pero, minsan yung mga ganang pagkakataon para mas lalong matuto yung mga bata. Di ba? Okay na! Babay na. Yung game natin. Bukas basahin namin ulit yung mga iba pang nag-message. Siguro yung question of the day natin. Pagpatuloy natin bukas. Pero anyway, ito muna po yung ating meme of the day. Go, meme. Tut. Meme. Ayan na. Meme. Ayan. Naririnig ka na. Ayan. Hoy! Ay, ano yun? Si Mayweather, nagkakape. Lakas pala makakaban ng kape. Sabi ni Manny, dahil sa kape o dahil sa akin? Sa akin ka kinakabahan, Mayweather. O dahil sa akin. Okay. Iba yung demeanor ni Mayweather. Parang ang bait niya. At parang meron siyang diba? Parang nawala yung confidence. Siguro nga yung kape. Lakas pala makakaban ng kape. It's not the coffee, it's money. Okay. O dahil sa akin. Salamat na. Naubusan na tayo ng oras, kaya naman maraming salamat sa View Blends, Pampered Push Premium Organic Shampoo, Cosmo Culture, Mr. Abis Tumang ng Amazing Playground, J. Lucera of Hookup Watches, Mr. DeFred of California Bow, St. Luke's Medical Center, Miss Waves of Demmer Aesthetics, Frank and Marcel Graphics, Major Willy Box, and of course, Print Couture. Ngayon pala, pasasalamatan ko na si Coach Yen Giao para sa pag-accommodate sa atin. Bukas pupunta ako sa practice ng Rain or Shine. Thank you very much, Coach. Mabuhay ka. And of course, batiin natin si Nilo Carville, pinababati ni Rod Ramos de Leon, at binabati ko rin po yung Pantua family dyan po sa Liano, sa Caloocan City, at De Los Santos family, Marikina City. Mama, Papa, I love you. At kay Miss Aiza, thank you very much. Okay, and Meg, tulungan mo ko. Sports Radio. Kalas na tayo. My wife, Queen, I love you. Prince and Prince Zoe. Ako po si Dennis Principe. Meg Siazor. And Haji Caminio. Ito po ang inyong paboritong PTV Sports. Bye-bye.